Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba ang talinhagang ito, kung hindi nangangailangan na magsisi. Ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag narinig po natin ang titulong Kabanal-banalan o ating mga puso at hayaang mahalin niya tayo. Uulitin ko po sapagkat napakaganda ng kaniyang sinabi. Ang pinakamahusay na paraan upang mahalin si Jesus ay buksan mismo ang ating mga puso upang tuluyan at hayaan tayong ang larawan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Pinapaalalahanan tayong lagi, buksan ang ating puso sa pag-ibig ni Kristo at ibigay ang ating sarili upang sa gayon tayo ay mahalin ng gusto ng ating Panginoon. Inilatag ni Jesus ang kaniyang puso na bukas sa harap natin bilang isang halimbawa kung paano tayo dapat magmahal. Mga kapatid kay Kristo, ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Ito ang debosyon na kung saan pinupuri, pinahahalagahan at minamahal natin ang mahal na poong Jesus Nazareno dahil sa kaniyang mapagmahal at banal na puso na siyang patuloy na nagliligtas, nagpapatawad at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, inilarawan ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Isang pusong mapagkumbaba at laging handang magsakripisyo upang hanapin ang kaniyang iniibig at nawawalang tupa. Kaya nga kung sa palagay ninyo, hindi kayo mahalaga, nagkakamali kayo. Ang bawat isa sa atin mahalaga at minamahal ni Jesus Nazareno. Kaya nga anong sabi sa Ebanghelyo? Iiwanan niya ang 99 na matitino upang hanapin lamang ang isang nawawala, upang bigyan niya ng pag-asa at liwanag sa buhay. Kaya kung sa palagay mo, wala kang kwenta at halaga, hindi totoo yon. Dahil kay Jesus Nazareno, ang bawat isa sa atin minamahal at mahalaga para sa Kanya. Kaya nga po, sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang problema at pagsubok sa buhay, isa lamang ang nais ng Diyos. Patuloy natin itong naririnig sa Ebanghelyo. Lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nahihirapan at nagpapasa ng krus. At anong pangako ni Jesus Nazareno? Pagiginhawahin niya tayong lahat. Kaya nga inilarawan sa unang pagbasa na si Jesus Nazareno ang nagbibigay liwanag
ang nagbibigay pag-asa, ang kumakalinga, ang nag-aaruga sa atin. Kahit ang malalakas, kanyang pinapatnubayan. Walang hindi minahal si Jesus Nazareno. Ang bawat isa sa atin, kanyang inaaruga at minamahal. Kaya nga, ang kabanal-banalang puso ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng pinakadakilang pag-ibig na umiral kailanman. Ang dalisay na pag-ibig ni Jesus. Isang pag-ibig na hindi tayo iniwan. Isang pag-ibig na patuloy tayong ginagabayan at binibigyan ng pag-asa. Isang pag-ibig na pinagagaling ang ating mga sakit at karamdaman. Isang pag-ibig na hinahango tayo sa ating paghihirap at pagdurusa. Isang pag-ibig na bibigyan tayo ng kalakasan sa panahon ng ating kahinaan. Isang pag-ibig na magpapadama sa atin na hindi tayo dapat matakot sa anumang unos at pagsubok ng buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa ating lahat, tulad ni Jesus Nazareno, tulad ng kaniyang kamahal-mahalang puso, tayong lahat ay mag-ibigan. Ayon nga kay Apostol San Pablo, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay itinuturing na anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin noong suguin ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na makikilala ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos kung tayo ay marunong umibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.